At nalabasan si Yuri Dop ng music video sa Sweet Dreams. Isa sa paborito ko sa album niya na Let's Go. Nag-comment pala si Yuri Dop na thank you sa pag-comment. Thank you sa pagpanood sa reaction video ko. Ang ganda ng comment mo ya. Kinikili ako sa comment mo dun ya. Sabi mo ya. No, wala. Ang saya lang. Ang sarap mag-react ulit. Pero alam niyo na, kahit di tayo mapansin sa mga artists, alam niyo na, okay pa rin yun sa akin. Kasi, hindi naman yung pinopoint ko talaga eh. Ito lang kasi ewan ko kung bakit mahilig talaga ako mag-critics, ganun. Mahilig ako mag-critics talaga. Sa music lang, okay? Doon lang. Dito sa rap. Dati kasi, yung content talaga namin dati, ganito yon. Yung content namin dati, i-ano lang namin. I-show lang namin yung support namin sa mga idol namin. Kaya yung nirakan namin dati, mga idol lang namin. Tapos ngayon, nag-boom yun. Madami na nag-request na ito reakan. So ayun na. Parang naging na tayo dito. Naging critics tayo dito. Parang gano'n na tayo. Minsan magkamali pa nga. Lagi ako nagkamali, hindi minsan lagi ako nagkamali. Kaya hindi umuusad yung mga subscriber ko kasi madaming galit sa akin, ayun, madaming ayaw sa mga sinasabi ko. Pero at the same time, nag-enjoy pa din naman ako kasi mas naka-focus ako. Actually, hindi na ako tumitingin sa mga nanood. Hindi na ako nakadepende sa inyo. Unlike dati, hindi ako nakadepende sa inyo. Like, hindi ko kailangan ng validation nyo na ito dapat gawin, bla bla bla. Ang ginagawa ko na ngayon, gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. Depende na lang kung trip ninyo. Di ba? Sa pagkakalam ko, Bisaya, pareha kami Bisaya, okay? Yung gumagawa sa MV na to. At madami nagdi-discriminate sa mga Bisaya. Tingnan natin. Alam ko, sobrang galing ng nag-direct na ito. Intro pa lang man. Pagka ganun, wala na. Tapos na. Pagka ganyan, wala naman. Tapos naman. Tapos na. Pag ganyan yung entrada sa music video mo. Storytelling agad. Pinakita agad, siniset agad yung emotion mo. Siniset agad na okay, ito yung feeling ng kanta, okay? Pina-feel na agad sa MV yung kanta. Hindi pa lang nagsimula. Gusto ko yun pagtapon ng tubig Ay nakita ko sa live ni Kuya Yuri daw. So magkuya tayo. Magkuya ko, wala akong pake. Yan. Kay Kuya, nakikita ko dun sa live niya kasi lagi ako nanonood sa mga live niya. Nagluluto pa nga na ayun, pinadinig niya to nung nasa parang naglabas siya ng teaser niya na maglalabas siya ng album. So, ayun, mga question and answer doon, mga comment. Madali lang doon siya may nagtanong doon kung saan galing, saan naghugot si Yuri Dop sa mga sulat niya. Ayan, sagot ni Yuri Dop sa mga pass niya. At madali lang daw siya makabuo ng kanta. Sana all. Alam mo, na-experience ko talaga to at may nangyari pang bimbangan dun First time ko nung nagka-wet dreams nilabasan pa nga ako dun Mga bata pa ako nun, mga 16 na ako nun. 16, 17, mga ganun. Yeah. Pero walang mukha.
Pero man, grabe yun. Sarap nun man. Kaso wala siya eh. Pero ang ano dito kay Van, dito kasi parang lagi na lang niyang napanaginipan. Eh, yung sa akin, isang beses lang nangyari. Tapos yung iba, wala na, yung mga crush ko na napanaginipan. Pero ang pinakamalupit, wala akong ginawang masama. Okay? Ang ganda ng kwento doon. Ang ganda ng kwento doon. Problema, pagkising wala talaga. Panaginip lang. Wow, wow! Ang ganda ng angle dun ha. Wow. Wow, wow, wow. Alam nyo, pagka nag-shoot ka ng mga scenes sa room, sa bed scene, alam mo na. Kasi ako, na-experience ko yan na gusto ko mag-shoot ng bed scene. Kasi alam nyo na, gumiga, may iniisip, ganun. Ito yung pinaka-perfect sa lahat na nakikita ko man. Ito yung pinaka-perfect na shot na ikaw lang. Yung walang tagahawak ng camera, tripod lang. Ito yun. Kasi lagi ako nag-iisip kung ano yung mga perfect shot. Ito, may idea na ako. Kasi, before ako mag-shoot ng MV, tumitingin ako sa mga ibang MV, alam mo na, MV, tapos in-screenshot ko, ganitong shot, gayahin ko pa. Tapos, tumitingin din ako sa Pinterest, yun, tumitingin din ako sa mga ibang mga angle, mga ganyan, in-screenshot ko para mabilis na lang pagka-shoot ng MV. May idea ka na ako dito, ito, alam mo na. Sunod ah. Wow. Ang ganda ng storytelling man. Oh. Whew. Ang ganda. Yung mukha din malalaman sa pagpapakita ko ng pinto. Sana Wow. Nakakaingit ng music video na to man. Parang nadagdagan yung idea ko dito. Oh my God, Direk. Sino? Direk. Shoutout kay Direk man. Ang galing mo man. Flip D, Master. Direk. Hindi nilagay si Direk dito. Baka si Direk dito na nilagay sa ending. Ang galing man, promise man. Oh, wow. Oh, ito yung pinaka talaga sa XB Halos MV nila, ganito nilabas nila May mga detailed sila hindi lang basta-basta na sinushoot lang, may detailed man. Tingnan mo mga roses diyan man. Oh. Tapos si Yori daw may sariling style talaga sa pananamit. Ito talaga yung pinakamalupit sa XB Sila lahat may kanya-kanyang style sa pananamit na hindi mo makukumpara dun sa ibang rapper. Kasi aside sa XB, tingnan mo yung ibang rapper man, halos pare-pareha lang sila ng pananamit, pareha lang ng hand passion. Dito sila iba-iba, tas fire. Hindi lang naiba yung mga nila pananamit Hindi lang basta-basta naiba, kundi maganda. Oh shit man. Yung director neto man. Wow.
Alam nyo, iniisip ko to, parang, oh my God, my goodness. Grabe, grabe. Grabe yung storytelling. At tapos ito Um, ano yung sabihin ko? Nakalimutan ko tuloy. Continue na lang tayo. Para walang hang time. Naalala ko na. Etong pagka storytelling din na ito, pwede siya relate dito sa Secret Admirer or yung Secret Admirer na hindi mo alam yan. Pwede din sa mga depende talaga yun. Hindi natin sabihin kasi depende talaga yun kung paano mo i-relate Yung nag-color grade neto, yung colorist neto, oh my God. Perfect, man. Oh, whew. Oh, God damn, man. Sana ikaw din nag-direct. Kung may music video man yung Euphoric tsaka yung Rosas. Sana ikaw din ang mag-direct. Kung sino nag-direct na ito, sana ikaw mag-direct. So far sa lahat ng mga nagde-direct try to see yung nag-direct sa nakalimutan ko tuloy yung isa. Romoko, ano yun? Kalimutan yun. Solid din yun, pero sa tingin ko mas kaya niya tapatan yung nag-direct sa Legacy, sa tingin ko kaya niya tapatan to Sa tingin ko lang kasi ang grabe yung potential niya Napaka-swabe ng mga angle, man. Napaka-perfect. Kasi nagdating ako parang delikado. Tumulong sila sa loob ngayong delikado. Hindi na gumising kung makakapili. Mananatili, hindi naman nagilip pa. Dito magtuturing na pangulo. Kung pagpuntan natin dito na pupulong. Kasi ang hahanap mag-isip na pupulong. Tas kung abalik yung sabi na tutulog. Ikaw ba, hindi na mahalaga. Basta kasama. Pati yung lighting, man. Yan, lighting yan yung yellow. Lighting yan. Ikaw ba, hindi na mahalaga. Basta kasama ka. Kung dito na mabulog ang aking pag-inayos lang. Siguro ba, di ka magpangilala. Gusto nga lang makilala. Sa tunay na mundo ay mahingala. Lalo na yan, Mahingala. Makita yung mukha pag nahilawan. Kung anong mapapang mo kailan. Magkagalap ka pa pero hindi na lang bigla. Dahil siguro ba, di ka magpangilala. Di ka man nagsasambit pag iniisip kita. Di ka magpakilala. Huwag na natin pahirapan. Sasabihin. Pati yan. Fuck dash. Oh my God. Kami na-amaze ako dito sa mga pinapakita sa director. Oh God. Oh God. Grabe. Fuck that shit, man. Ang saya ko nito sa music video Oh, I'm sure paulit-ulitin ko to tignan kasi i-digest ko yung pagka-direct na ito. Tulad ng pagka-direct na ito,
Yung pagka-direct din sa ano, yung gacho, yun. Dinadigest ko yun eh. Yung Stig, isa yun. Yung Stig, isa din yun sa pinaka suabe kahit sinimplehan lang pero suabe yung mga basta suabe. Di ko lang masyadong ma-explain. Pero yung, oh my god man. Ang makaka-relate lang siguro sa akin is yung mga mahilig gumawa ng mga MV, yun. Mahilig sa video. Perfect. Sino nag-direct? Dave Ilagan. Wow, Dave Ilagan, man. Wow, shoutout kay Dave. You're dope. That easy. Yeah. Gawan mo ng MV. Gawa ka pa ng MV tapos ano? Si Dave Ilagan pa din. Bigyan mo siya ng chance makagawa ng MV. O kaya sa ibang MV sa XB or sa ibang tropa, basta si Dave Ilagan, bigyan mo pa ng isang project. Bigyan nyo pa. Kakaiba yung MV niya, man. Kakaiba.